when I went there, when I was a counselor during my first term. And I was introduced to MBN, the minimum basic needs. How important it is to every Filipino, especially the poor. On top of that, nataon pa na experience ko yung pagiging squatter. Sa Parola, wala pang ICTSI, Parola compound pa lang yun, Kusot at Bubog pa lamang na San Miguel, nandoon na kami. Then we were reblocked. Tinamaan kami ng kalsada dahil gagawin na yung ICTSI. Then, that's why I know how to rent yung buhay ng renter, simply because noong araw, pag-squat sa amin sa Parola, natira kami sa Tahimik, Delpan, sa likod ng GAT. Napalayas kami, wala kami pang-upa. Natira kami sa Mariapayo, Duwalati. Napalayas kami dahil wala kami pang-upa. Natira ako sa Tagumpay. Napalayas kami dahil wala kami pang-upa. Natira ako sa kanto, yun, kaninang binanggit ko, kanto ng Tuason at saka Pagitingan. Napalayas kami dahil wala kami pang-upa. Natira kami sa Santo Niño, Moriones. Napalayas kami dahil wala kami pang-upa. Natira ako sa Sandico. Napalayas kami, wala kami pang-upa. Then, natagpuan namin yung lupa ng Mabuhay Street. Bakanting lote na tinatawag na Arten. Kasi ginawa ngayon yung what you call the Coastal Road. If you remember it, the Coastal Road is designed from Cavite to Bataan. Naiwan yung kalahati dahil nagkaroon ng revolusyon. Yung kalahati, lote, so una, nagtanim muna kami ng kamote. Tapos maya-maya, naglagay kami ng upuan. Sumunod dingding. Sumunod bubong. Tapos nagkapintuan na. Yun yung aming asyon. So makikita mo why we are like this. Sa hugot sa buhay. Plus, theoretically, socio-scientists will agree with it. Giving back yung pagbabalik ng dignidad sa pagiging mahirap. So, if we have pre-education, and we're sustaining the students, yun yung aming innovation, through their basic needs, additional costs of having pre-education, then if we have free healthcare, and we are innovating also, and making it better or best healthcare, then if we have housing, I think that the entire ecosystem, the minimum basic needs of our people is being addressed by the City of Manila. So, kaya may awa ang Diyos. O ito, pag nadali namin to yung una naming tirada sa DBP, humigit kumulang 1,000 pamilya ang magbabago ang buhay. I mean, for life. Yeah. For That's life. for Condominium 1 and 2 po. Condominium 1, Condominium 2, and yung Binondominium 1. And in a matter of few weeks, yung isang abilidad namin ginawa, dahil may nasunog na malaking mga 2 hectares, no? Sa Baseco, mga 2 hectares yung nasunog last year before the pandemic. Tumayo ako doon, sabi ko, basta ang pangako ko sa inyo, walang babalik na dito nang hindi maayos ang pamamahay ninyo. Paulit-ulit na lang nasusunog, dala ng sunog, tusok, ganun na lang. Kaya, through Engineer Andres, at saka si Architect Balmoris, I think nagpuyat kami ng mga 4-5 days paano maging epesyente magtayo ng townhouse naman. So this is horizontal, or this is vertical. There about 230 plus. Townhouse, 2-bedroom. Hindi ito yung ground floor lang na with proper drainage system, efficient electricity access, thanks to Meralco,
and all other things. So, yan, sabay-sabay yan, ano. Kaya nga kanina, kung mapapasin mo, pinasalamatan ko yung mga worker. Kasi exposed sila sa COVID eh. Despite of that, I thank their dedication na lumaban din kahit pandemic. So, tingin ko madadali. Mayor, kailan po yung target completion? And you also mentioned po kanina, bukod dito sa condominium and condominium, you mentioned Hospital ng Maynila and Manila Loop. Yeah, all of them are on track, no? Based on target. One, maybe latter part of this year, or the most first quarter of next year. Tapos itong 10 billion, 6 na gusali ito. 3, in a matter of few days, papakita namin sa inyo how are we going to show you to build quality school, government school building. Yes, the way on Manila is showing how to build in-city vertical housing program. So yun ang gusto namin maging North Star of public buildings. Kasi magtatatag tayo ng 3 sa Tondo, Rosario Almario, 10-story fully air-conditioned with facilities na eskwelahan. Yung Albert sa Sampaloc, 10-story, 1.5 hectares of space. In Manila Science. So, 3 na kaagad. O tapos, makaka-create tayo, mga 5 billion din yon. Makaka-create tayo ng additional more than 1,000 units again. Sa may San Sebastian. Yung lote doon ng Maynila, Pedro Hill, and sa may San Lazaro, nakita mo yung nasunog doon ng araw, yung nasunog doon sa Ledgi, di ba ito San Lazaro, sa kabila side may squatter, sa tabi ng bumbero, di ba may nakita ka mahabang pader, ayun yung Manila Health Department, I think 2 tower yung itatayo doon, para yung squatter dito, yung nasusunog din lagi, ano yan pagka nasa Tayuman ka, bago ka dumating ng Avenida bandang Nangka, makikita mo yun. Yung community na yun. Nataon naman na yung katabing lote, City of Manila. Then, while we are building this housing, kung ano ang gamit ng lote na yon, bago siya kinuha ulit ng pamahalang lungsod, yun din na magiging gamit sa ibaba. Ang ibig ko sabihin, yung sa San Lazaro na property namin, may clinic ng Manila. So ito, magiging clinic ng Manila sa baba, parking lot, then condominium para sa mahihirap. Yes. Sa Pedro Hill, ganun din. Clinic ulit siya, tapos housing sa taas. Sa San Sebastian, engineering department, so engineering department, tapos housing sa taas. 2 tower yun, no? Yung sa San Sebastian. Halos puro tigda 2 tower. Kaya ano to, magmumultiply. Then, I would like to remind the people here, hindi lang ito pang mahirap, para lang alam ninyo, 70% of this will be occupied by the poor. Yung mga squatter. Pero 30% of it will be occupied by renters. Ibig sabihin, hindi para mag-rent dito. Yung mga nangungupahan, pwede na rin magkaroon ng sarili nilang tahanan. Yun yung para sa kanila. Yun yung batas na ginawa. To follow up on that last na lang po, paano po magiging qualified para po makakuha ng unit? Ay, apply lang sila ng apply. Tapos si Atty. Chris. May naman si Rosete. Tapos yun dito, ito kasi, I'm very much particular ito sa mga kapitbahay ko. Nakita mo yung building, condemn na yun.
Tapos yung sa ibabaw, yung squatter sa bubong. Di ba? On top of the housing, may pabahay sa ibabaw, mga squatter. Pati sila, pipilitin namin yakapin lahat. Mapagkasya lahat dito. Sila ang unang beneficiary nito. Yung sa Valderrama, ipinangako ko yun, yung mahabang squatter sa gitna ng island, sa Valderrama, tumayo ako doon nung gabi. Kasi sabi ko, kako, ang dami nang dumaan na politiko rito, sasabihin, para sa mahirap, pero wala naman nangyayari sa inyo dito. 30 years, basurero pa ako, squatter na kayo. So I made that commitment to them, to Valderrama, yung sa may Binondo. So ang gagawin doon, Lego. Tayo ng building, condominium 1, squatter katabi, yung katabing squatter ililipat, doon sa Binondominium, space ulit, amin yun eh, city property, o tayo ulit. Then yung katabi ulit, na portion ng Labisares, lagay, tayo ulit. Tapos bago dumating ng Ilog Pasig, malalagay namin. So, makikita mo, curve yun, curve, no? Makikita mo, housing. Wala nang squatter doon sa Valderrama. Tapos, pag hindi pa nagkasya yung iba rito, tinitira pa naman namin yung ibang building. Kasi gusto ko talaga, ewan ko, silipin mo mamaya. Maawa ka dyan. Bato nga, pero parang ano na, huwag naman loobin ng Diyos. Talagang delikado na. In fact, may lumulusot na paanong mga tao dyan eh. Sinatsagaan na lang ng tao yan eh. Kasi siyempre nga, sabi ko nga sa inyo, ang katwiran namin mga mahirap, aso nga eh, naghahanap ng masisilungan kapag umuulan eh, tao pa. So that's why I wanted this pass, so that we can save or help, uplift yung itong mga kababayan natin. Thank you po. Thank you. Yung ba yung sa nagbili-BPO? Oo, bilote kami doon na Manila. Okay na? Photo ops with DBP officials. Ayan, please. Sige. Lahat yung DBP. City Hall officials naman sa likod. City Hall officials. Balmores. Engineer Randy. Ayan. Attorney Fernandez. Si City Treasurer natin. Business kay ISCN 10 billion peso loan ang sa agad. Carden sa Lodi. Ibalita yan mamaya. Okay? Alright. Alright? Oh. Alright, akyat na tayo. Thank you. Sabi ni Sir, hawakan mo daw sila.